Madalas, ang dating ng buhay natin ay nega. Kasi ang laman lagi ng ating usapan, ang nakikita natin sa ating social media, ay puro nega. Madalas parang walang kwenta ang buhay kasi walang kwenta rin ang ating mga narinig at pinag-uusapan. Mas nakapagpapatotoo pa tayo sa mga bagay na makalupa kaysa sa mga bagay na makalangit na may kaugnayan sa mga turo at aral ni Kristo. Hindi po kasi ako naniniwala na walang koneksyon ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Hindi, buhay yan eh. Hindi rin po ako naniniwala na ngayon ay wala ng mga himala. Meron. Hindi lang natin napag-uusapan sapagkat walang makabuluhan at malalim na usapan na magbubukas ng usapang ganyan. Ang isa sa mga mahalagang aral ngayon ng ating mga readings ay tungkol sa pagpapatotoo or witnessing. Sa ating mabuting balita ay tampok ang tinutukoy na sugo ng Diyos na nagpapatotoo sa kadakilaan ng Diyos, si Jesus. Sa ating unang pagbasa ay tampok pa rin naman ang matapang na witnessing o pagpapatotoo ng mga disipulo tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. A witness, by the way, is someone who has experienced, who has seen, who has heard an event that has taken place. Usually a crime or an accident. Sa lengguwahe ng husgado, ito yung tinatawag na saksi. Sapagkat sila ay nakasaksi ng nangyari. Sila therefore ang isa sa mga credible na ebidensya ng isang krimen o ang isang aksidente ay nangyaring talaga. Kaya nga, in an event of an accident or crime, sila ang unang tinatanong. Meron bang witnesses dyan? Meron bang nakarinig? Meron bang nakasaksi? Meron bang nakakita? Sapagkat kung mayroon, malaki ng development yon. Ang isa sa mahalagang usapin noon, sabihin natin kaso, ay ang tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ito ang talagang magpapatunay na si Kristo ay Diyos na totoo. Tama, nakagawa siya ng mga himala at milagro. Nakapagpagaling ng mga tao, nakapagpalayas sa mga demonyo, nakabuhay ng patay. Pero iba yung namatay siya at muling nabuhay. Ayon sa kanyang sinabing araw, mamamatay ako, pero pagkalipas ng 3 araw, ako'y mabubuhay. Ito kasi ay alingaw-ngaw ng sinabi niya sa John 10 verse 18, "No one takes my life from me." Meron akong kapangyarihan, ito ay ibigay. Meron akong kapangyarihan na ito ay bawiin. Ito ang atas o utos na ibinigay sa akin ng Ama. Na siya namang pinatunayan ni Jesus talaga. Ito ngayon ang kinokontra, pinapasinungalingan ng mga Pariseo, ng mga Skriba, ng mga Saduceo, ng Sanhedrin, ng mga kontra kay Kristo noon pa manguna. Ito naman, therefore, ang pinaninindigan ng mga alagad sa ating unang pagbasa. A witness, again by the way, does not have to argue eh. Hindi niya kinakailangan mag-exert ng so much effort upang patunayan na ang kanyang sinasabi ay totoo. Sa husgado, hindi naman siya ang defense lawyer eh. Yung defense lawyer, ang siya magtatanggol, magpapatunay, magdidefend ng kanyang sinasabi. Ang gampanin lamang ng isang saksi, sabihin, to tell the truth and nothing but the truth. Walang labis, walang kulang. Ang kanyang narinig, ang kanyang nakita, ang kanyang naranasan. So dapat yung mga saksi, well, ibang klase kasi dito sa Pilipinas na nalalagay sa alanganin ng buhay nila. Usually dapat ang mga saksi talaga, hindi kakabahan yan eh. Kahit sa harapan ng husgado, kasi wala siyang sasabihin, kundi yung katotohanan lang. Sinasabi ko po ito sapagkat tayong lahat ay mga saksi ni Kristo. Hindi natin dapat tingnan na napakabigat na burden ito sapagkat ang sasabihin lamang naman natin, ang paninindigan lamang naman natin ay ang karanasan natin sa Panginoon natin. Tingnan po ninyo yung mga nagtastrive na mga charismatic movement. Halimbawa, El Shaddai, Soldiers of Christ, o yung mga ibang Christian denominations. Siyempre, may mga Bible exposition yan. Tulad sa atin, may misa. May mga nagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Pero, sino ang mas
nagpapatunay, nagpapatotoo sa mga sinasabi ng pare, ng pastor at ministro? Sino? Hindi nga ba't yung mga ordinaryong tao na nag-share tungkol sa kanilang pananampalataya? Mga ordinaryong tao na nag-share kung paano kumikilos ang Diyos sa kanilang buhay. Mga ordinaryong tao na hindi naman talaga patungkol sa Biblia ay mataas ang pinag-aralan. Pero iba kasi yung karanasan. Hindi po pwedeng pabulaanan ng kahit sino yan. Natatandaan po ba ninyo yung eksena tungkol sa isang bulag na pinagaling ni Kristo? Pagkatapos siyang pagalingin ni Kristo, in-interrogate siya ng mga scribe at Pariseo, if I'm not mistaken. Ang daming tanong sa kanya. Sa huli, simple lang ang sagot niya. Parang ganito, ewan ko sa inyo, basta ang alam ko, bulag ako. Pero dahil sa kanya, nakakita ako. That's it, yun lang. Wala nang masyado pang maraming argumento at makapangyarihan ito. Tingnan po ninyo ang pangangaral ng mga disipulo ni Kristo. Hindi sila gumagamit ng mga matatayog na paliwanag at salita. Ang sinasabi lang nila, yung kanilang karanasan. Siya'y talagang muling nabuhay. Nakita namin siya. Naranasan. I believe ito ang isa sa mahalagang sagot sa tanong na bakit nga ba nang tumawag din si Kristo ng kanyang mga alagad, hindi siya pumili talaga ng bihasa sa banal na kasulatan, yung makapag-explain thoroughly ng salita niya. Isa sa dahilan, wala naman talaga silang sasabihin at paninindigan, kundi yung kanilang karanasan at yan ay malaki na at matibay ng paninindigan. Sinasabi ko po ito sapagkat this automatically and easily qualifies us to become witnesses. Sapagkat lahat tayo ay may pananampalataya. Hindi tayo sasampalataya kung wala tayong karanasan sa Diyos. Hindi tayo sasampalataya na mabuti ang Diyos kung wala tayong karanasang mabuti ang Diyos. Hindi tayo sasampalataya na makapangyarihan ng Diyos kung wala tayong karanasan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo sasabing mapagpatawad ng Diyos kung hindi ka nagkasala at pinatawad niya. Hindi mo sasabing makapangyarihan ng salita niya kung hindi mo ginawa yung magpatawad ng kasalanan at masarap ang iyong naramdaman. Kaya yan ay yung pinangahawakan. So may karanasan ka ng kapangyarihan ng salitang yan, etc. Kaya kakayanan natin ang manindigan para kay Kristo. Yun nga lang, hindi natin masyadong nakasanayan. Awkward ang dating niyan. Bakit? Kasi hindi naman yan ang madalas na laman ng ating usapan. Ang madalas na laman ng ating usapan, yung sinasabi ng ating Panginoon sa mabuting balita, mga bagay na makalupa. O ano ang laman lagi ng ating usapan sa social media, sa pinagtatrabahuhan, sa paaralan, sa lipunan, maging sa tahanan, pera. Kamunduhan, anong uso ngayon? Anong latest ngayon? Buhay ng may buhay. Buti sana kung yan lang Kung minsan nahahaluan pa ng kalasuan, kabastusan o kaya pagmumura, galit, kasinungalingan. Sadly, mas nakapagpapatotoo pa tayo sa mga bagay na makalupa kaysa sa mga bagay na makalangit na may kaugnayan sa mga turo at aral ni Kristo. Subukan po nating mag-usap tungkol sa ating buhay. Seryoso tungkol sa ating buhay. Tungkol sa ating pananampalataya. Tungkol sa kung paano natin hinaharap ang problema o napagtagumpayan ng problema. Tungkol sa mga biyaya na ating nalasap o nilalasap. Tungkol sa struggles, sa pains and sa joys ng pagiging magulang, ng pagiging asawa, ng pagiging anak, ng pagiging responsableng kapatid. Tapos i-connecta mo sa pananampalataya. Hindi po pwedeng walang connection yan. Kaya nga kayo na-encourage makinig ng pagpapaliwanag ng pare tungkol sa salita ng Diyos Kaya nga kayo nanunood ng mga TikTok, ng mga homilya, ng mga words of wisdom, ng mga inspiring stories. May connection Kinakailangan lang natin explore talaga sa ating buhay. I'm sure naranasan ninyo na yung mag-usap ng malalim at makabuluhan. Di ba? Iba yung pakiramdam. Ito yung sinasabi ng mga alagad habang kausap nila si Jesus. Pagkatapos na ito'y muling mabuhay, were not our hearts burning when we are talking with Him? Iba yung pakiramdam kaysa sa mga usapang mababaw lang. Hindi po kasi ako naniniwala na walang koneksyon ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Hindi, buhay yan Yung totoo noon, totoo hanggang ngayon. Yung may epekto sa buhay ng tao noon, may epekto sa buhay ng tao hanggang sa ngayon. Hindi rin po ako naniniwala na ngayon ay wala ng mga himala. Meron. Hindi lang natin napag-uusapan sapagkat walang makabuluhan at malalim na usapan na magbubukas ng usapang ganyan that would encourage each of us to share our faith stories na hindi magiging weird ang dating.
na hindi ang magiging dating ay tayo'y nagmamabuti. Brothers and sisters, tama naman na kung tayo'y magpapatotoo tungkol sa Diyos, kailangan kahit may oposisyon o kahit walang nakakarinig o nakikinig. Katulad ng sa ating unang pagbasa. Kahit may oposisyon, kahit ayaw makinig ng mga tao, nagpapahayag pa rin ng mabuting balita, nagte-testify pa rin, naninindigan pa rin ang mga disipulo tungkol kay Kristo. But that's one way. There are other ways. And one of the better ways is yung maging communal effort ito. Yung mangusap tayo at mag-usap tayo ng makabuluhan upang ang mga karanasan natin tungkol sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos ay malaya nating mapag-usapan. And when that happens, alam po ninyo ang magiging epekto? Yung sinasabi ni Kristo sa ating banal na kasulatan, sa ating gospel reading ngayon. Ang sabi niya, hindi takal magkaloob ng biyaya ang Espiritu Santo. God does not ration His gift of the Spirit. In other words, hindi kuripot ang Diyos sa pagbibigay niya ng kanyang mga biyaya. Kasi kapag tayo'y nagkakaroon ng makabuluhang pag-uusap tungkol sa kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay, nako, mas magsisink in sa atin, mas maaalala natin, at mas marirealize natin yung mga blessings ng Diyos sa buhay natin. Madalas, kulang ang pakiramdam natin sa buhay. That we lack so much. Kasi madalas ang laman ng ating usapan, yung mga kulang sa atin. Yung meron ng iba na wala tayo. Yung mga gusto natin. Hindi yung mga blessings na naranasan natin. Madalas, ang dating ng buhay natin ay nega. Kasi ang laman lagi ng ating usapan, ang nakikita natin sa ating social media, ay puro nega. Madalas parang walang kwenta ang buhay kasi walang kwenta rin ang ating mga narinig at pinag-uusapan. Sikapin natin na piliin ang ating mga salitang bibitawan, ang mga usapan na ating sasalihan. Palalimin natin, lagyan natin ng lalim, ng laman, ng kahulugan ng ating mga pag-uusap. Sa gayon, hindi lang po tayo makapagpapatotoo para sa Diyos. Mas magiging totoo pa sa buhay natin. Mas marirealize pa natin kung gaano kabuti ang Diyos. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.